Aris number 14. Sa bagay, okay lang. Basta ang gamitin mong aeroplano o helicopter, Mr. President, yung aeroplano o helicopter ni Secretary Billionaire Kiko Chu Laurel. Ayan. Baka pwedeng siya na rin ang maging piloto mo. Ayan. Alamin natin ang report mula kay Aris 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, biyaheng Cagayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga para sa dalawang aktibidad. Una itong pupunta sa Claveria para sa inaugurasyon ng Union Dam. Oh, Claveria, Cagayan. Lakay. Kaproyekto ng National Irrigation Administration at Department of Public Works and Highways ang nasabing dam na kayang magpatubig ng higit 3,000 hektarya ng sakahan. Layon rin itong mapigilan ang pagbaha, maigsa ng epekto ng tagtuyot at makatulong sa turismo. Mula sa Claveria ay didiretso ang Pangulo sa Camalaniugan, Cagayan para inspeksyonin ang Camalaniugan Bridge. Ang naturang Mega Bridge Project ay magdurugtong sa Apari at Camalaniugan. Sa pamagitan ng tulay, ang oras ng biyahe sa pagitan ng Apari, Camalaniugan at Ballesteros na nasa 1.5 oras ay magiging 30 hanggang 45 minuto na lamang. Lakay? Baka pwede rin pakibulong kay Presidente, kay Secretary Dave Gomez, ha? Dizon? Dave Gomez, Secretary Dizon, ha? At saka si NIA Administrator Guillen. Ayan. Abay, saan na mga liplipatan medyo lugar medyo pinili Ilocos Norte, Ay, no awan titudo diya yan mikat, madi kami makapagmura iti pagayan. Ayan. In English, Miss Let. Sige, please translate lang. Translation sabi ko ang tagal ko ng request ito panahon pa ni Agriculture Secretary Arthur Yap nung GMA time. Abay yung irigasyon sa amin sa Ilocos Norte, ayan, Badok, ayan, Corimao, dyan sa amin, ayan, isama mo na ang bayan ng Presidente Batak. Dyan sa amin, Miss Let, pagka walang ulan, ay hindi kami makapagtanim ng palay. So, kailangan siguro yung irigasyon din ang kailangan namin. Ayan, dam, ayan, dam to farms, ayan, hindi dam to nowhere. Secretary Abad. Dam to farms, ayan, hindi dam to nowhere. Ayan. Para naman gumandang-ganda naman ang ani naming mga bayan dyan sa Ilocos na hindi makapagtanim ng palay pagka walang ulan, Miss Let. Dapat yung ganyan mga lugar lakay at nilalagyan ng infrastructure project. Lalo na, di ba, kung sabi mo nga, tuwing umuulan lang, kung sobra ang ulan, nagiging maipon para kapag wala ng ulan, may mapagkukulang pa ng tubig. Totoo yan, Miss Let. Alam mo't naranasan natin yan nung bata tayo pagka kami mga magulang namin pinapa-upset kami pagka tag-ulan para sumama sa pagtulong sa bukid. Kasi kailangan samantalahin yung tubig ulan parang makapag-araro, makapagtanim ng palay, Miss Let. Ganyan ang buhay namin sa Ilocos. Kaya kailangan importante yung irigasyon, yung dam na ganyan. Madami namang mga project lakay. So, ayan, yan dapat siguro yung napagtutuunang pansin doon sa mga lugar na kailangan. Ayan, dapat i-divert yung mga flood control ng Bulacan. Ayan, i-divert sa Ilocos. Sobra-sobra na yung flood control project sa Bulacan lakay. Siguro kung yung mga baha doon sa Bulacan mapunta sa amin sa Ilocos, baka magkaroon kami ng second, third cropping. Ay, naka talaga. Yung tubig. Okay, so anong oras lilipad ang Pangulong Marcos? Ngayong umaga lakay, alas 9 siya inaasahan doon sa kanyang unang event at alas 11 yung susunod. Ayan, kaya lang yung helicopter niya, yung aeroplano na, baka karag-karag na yan, ha? Sabi ni Secretary Chu Laurel, sabi niya, siya ang ninenervyos pagka sumasakay sa presidential chopper o presidential plane, ha? Mainam para yung helicopter niya, ayan, yung airplane niya, mas maganda pa, ayan, kaysa ginagamit ng presidente. Alam mo naman ang Chu Laurel, bilyonaryo yan At alam mo ba, Miss Let? Baka sa susunod na pagkakataon, hindi na siya sasabay sa presidente lang. Kaya nga. Siya ang natatakot. Sila na lang siya kay presidente. Kaya nga, sabi daw niya, nagbida minsan Mr. President, maganda pa yata ang aeroplano ko, helicopter ko dito sa inyo, yung ginagamit ninyo. Para po sa mga kaalaman ng mga kabayan natin,
ang dating milyonaryo na mula nung naging cabinet secretary kasi nag-divest. Magaling na piloto pala ito, Miss Let, ha? Hindi lang lover boy, ha? Ayan. Bakit napunta sa pagiging ewan ko nga ba. Ewan ka, mga Ukrainian beauties kasi alam mo magaling. Alam mo kung bakit magaling itong si Secretary Laurel Misleta? Di ba may nasa fishing industry sila, yung Frabel Fishing Company. Abay siya kahit tumatakbo yung fishing vessel na, yung barko nila, ha? Kaya niyang magpalanding ng helicopter doon, Mislet. Ayan, chika ko lang. Ayan. Kaya sabi nga niya, kundi lang nakakaisa mga piloto ng Air Force, ako nang magmamaneho, magpipiloto. So anyway, trivia lang yan, Miss Lanta. Mahusay naman yung mga piloto ng Air Force Lakay. Siguro naman well-maintained yung chopper ni Presidente na lagi niyang ginagamit sa kanyang mga biyahe dito sa Pilipinas. Kaya lang, Madam First Lady Lisa, ayan, naapulo ka sa Bersamin. Minsan sabi nga ni Secretary Laurel, parang nakatakot sumakay dun sa presidential chopper. Okay. Ayan, kasi siyempre, bilyonaryo yan. Kinukumpara mo sinasakyang air assets, mga helicopter o aeroplano, mas maganda pa yung kanyang, baka mas magaganda pa yung mga helicopter ng mga contractors. Ay, naku buhay. Talagang ganyan. Okay nga, Rod. So, bukod dyan, ano pa schedule ng Presidente, Miss Let? Pagkatapos sa Cagayan Lakay, babalik ng Malacanang si Presidente at marami siyang bisita. Mga bagong ambassador na magpupresenta ng kanilang credentials mula sa Kingdom of Belgium at saka Great Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. At maging may courtesy call din ang Minister of Foreign and European Affairs ng Republic of Croatia. Ayan, pakibulong na rin kay, kung di ka naman makalapit kay Presidente, baka pwede mo ibulong kay Apo Lucas Bersamin o kay Secretary Dave Gomez. Abay, pwede bang isyuhan ng memo yung mga taga-DOH? Ayan. Pumasyal naman sa mga eskwelahan. Ayan, para makita nila, ayan, kausapin yung principal ng Rizal High School. Abay, 1/4 yata nung mga estudyante sa Rizal High School nagkakasakit na. Ayun, yung report ni Eniel kanina, kausap yung principal. 688 students. Kaya daw mayroong health break sa mga public schools. Suspended yung face-to-face simula kahapon hanggang ngayong araw. Pero sabi nga ng DOH na kay mas mababa pa daw naman yung mga influenza cases ngayong taon kumpara nung nakaraang taon. Niloloko ba tayo? Kaming tanga. Niloloko mo na kami. Ginagawa ba tayong tanga ng mga taga-DOH? Tanga. Ay, ginagawa tayong tanga, Secretary Senator Marco. Ayan, Congressman Acop, ha? Last year ba meron bang suspension ng classes dahil sa influensya? Wala, ngayon lang. Ay, nako talaga. Lakay, para daw para maagapan na hindi na kumalat. Kasi yung binigay nilang datos, Lakay, 121,700. Ngayon, mula Enero hanggang September. Nung nakaraang taon, 132,500 cases. Ayan, sige nga. Ayan, pagkatapos Oy, mga taga-DOH, Secretary Ted Herbosa, kung busy ka sa biyahe-biyahe sa abroad, atasan mong may USEC mo, ayan, itong si Secretary Ted Herbosa, ayaw pumogi yung mga USEC niya, natatabunan, gusto siya lang ang pogi. Pag kami mga nagre-recommenda ng magandang project, binabara, tinatabla. Alang yung official to. Ganoon ba? Kaya kahapon lang kayo hinahanap po, tinatanong mo kung kasama sa Davao Oriental. Kasama lang kayo. Kasama? Ganoon. Buti hindi binoto ka ng Presidente. Malakas na to kay First Lady, kaya di maalis-alis ha? Ayan. Ang dami naman magagaling dyan. Ayan, sabi ko nga, pagka nahatakot siyang dapuan din mahawa ng sakit ng trangkaso, gamitin yung kanyang bulletproof na Toyota Land Cruiser na kulay itim. Yan. Diba, Congressman Nikki? Yan. Sabi ko sa iyo Ayan. Okay nga, Rod. Bago pa tayo ma-high blood, Miss Let. Diyos ko. Ayan, ganyan. Ito yung character. Kalma lang
Ayan, sabi ng aking mabubit sa DOH, karakter yan ng DOH Secretary. Ayan, pag kami mga affair ang Presidente, First Lady, ay, buntot-buntot yan. To the point na yung iba, andito na naman yan. Di naman kailangan dito yan. Mga ganun ba? Ayan. Samantala yung Department of Health, napapabayaan. Ay, nako talaga. Ewan ko ba kung ba't nandyan pa yan? O sige na nga, Miss Net, na-high blood na tayo. Good morning, lahat. Good morning, Miss Net. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.